very abnormal eh. Lutang na lutang o bangag na bangag. Paano mo pa ma-repair yun kung talagang wala nang pakundangan ng pagsamantala sa taong bayan. So talagang palagay ko, maski sinong pinakamagaling na neuroscientist natulad ni Rob, talagang napakalaking challenge ito. Okay? Kaya tayo mga kababayan, napakaganda ng ating bayan, bansang Pilipinas, pinagurian itong Pearl of the Orient. Masisipag, matsatsaga, matatalino ang mga Pilipino, katulad ni Rob, nag-aral, nagpakadalibhasa sa Amerika. Pero, kawawang-kawawa po tayo mga Pilipino, lalo yung mga ordinary Pilipino, mga mahihirap. Mahihirap, lalong humihirap. Yung mga mayayaman, kung sino pa yung mayaman, yung pang nagpapayaman. Pero okay lang sana magpayaman sila. Ang problema, nagpapayaman sila ng perang galing sa taong bayan. Na supposed to be, yung pera na yan ay para tulungan yung mga taong bayan. Tama. Kaya sa akin bilang isang sundalo, dapat ako retired na eh. Retired naman talaga ako eh. Diba? Naglalaro-laro na ng sana ng golf, nag-aalaga ng apo. Pero hindi ko maatim na nakikita ng gano'n na maraming naghihirap. Samantalang maraming tatampisaw din sa kayamanan, mga karangyaan na pinagsasamantalaan yung mga ordinaryong Pilipino. So, tayo po ay ngayon nandyan sa EDSA, makisama po tayo sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo. Tuloy-tuloy po tayo dyan, pangalawang araw po ngayon, mga kababayan. Hindi lang po Iglesia ni Cristo po ang nandyan. Marami na pong mga sektor, mga religion, mga partido, mga iba-ibang grupo po ang nandyan, mga individual. Kaya kayo po, sana ay makiisa din, tulad natin, mga ibang mga kababayan natin, magkita-kita po tayo dyan. Sabi nga ni Sir Rob, ni Ma'am Penny, sovereignty resides in the people. Resides in the people. And all government authority comes from the people. Ibig sabihin, ang taong bayan po, kung wala tayong maasahan sa ating mga leader sa politika, wala tayong maasahan sa ating mga congressman, mga judiciary, saan pa tayo pupunta? Pupunta po tayo para ipahayag natin ang sovereignty, ang tunay na kapangyarihan ng bayan na ito ay sa mga taong bayan din. So tayo po, iniimbitahan ko po kayo na makisama. Doon po tayo, ipakita natin, ipahayag natin yung tunay na kapangyarihan ng Pilipino sa ating bayan. Maraming salamat po. May dagdag po akong tanong lang. Okay lang po. Jan Pokis. Ang dagdag kong tanong, itatanong ko kay General Pokis, pero itatanong ko rin sa mga kababayan natin. Paano ko ang sitwasyon hindi lang mga politikong nagnanakaw, but actually ang sitwasyon na yung ninakaw na pera ay pinapalakas yung sistema. Hindi lang para mas makapagnakaw pa sila, kundi para mas ma-extend pa yung termino nila para mas malalim pa ang pagnanakaw na gagawin nila. Because right now, we're only looking at one angle, pagnanakaw lang. But what if the money na ninakaw nila is being used to strengthen the entire system, not only so that they could snatch more money, but also so that they could extend the same system beyond what has been given to them constitutionally through maneuvers of legislation. Paano kung yun ang situation natin ngayon? So, dalawang issue na. Hindi lang corruption, but also perpetuation of power. So, tama yun, no? Hindi lang yun sana. Yun talaga ang nangyayari, ano? So, yung corruption na yan, yung pera, hindi lamang para sa kanilang sarili, yung mga politiko na yan, di ba? Ginagamit yung pera na yan, nananakaw na para i-perpetuate yung sarili nila. Ito nga yung nilalabanan din natin, itong mga political dynasties nito. Sa pinabahaba ng panahon, yung marami mga politiko dyan from, mga political dynasty, 80% po ng ating kongreso ay mga political dynasty. Okay? Sa hinabahaba ng panahon, sila rin ang nakikinabang, they perpetuated themselves. Hindi lamang sila, pati mga pamilya nila, mga relatives nila, nandyan na. Ginagamit yung mga perang ninanakaw nila para wala na silang kapalit. Abang buhay na sila dyan. Okay? So yun ang nilalaban natin, political dynasty. Isa pang hindi maganda nangyayari po sa ating bayan na ginagamit din itong mga politiko na ito
ay yung sitwasyon na yung tinatawag nating learned helplessness. Ano ba yung tawag sa Tagalog na learned helplessness? Ito yung pagkakataon na yung mga taong bayan, lalo yung mga ordinary citizens, yung mga mamayan, parang wala nang pakialam. Naumay na, hindi na sumasama dyan sa mga rally na yan dahil, hindi, may ano naman wala rin magagawa, wala rin mangyayari. Magantay na lang tayo ng ayuda. Ito yun. Maski na pinagsasamantalan na sila, ginagahasa na sila, paminsan-minsan may natatanggap na ayuda, doon na sila. Hindi na sila nakikisama, hindi na sila, deadma lang, parang ganon. Kasi maambunan ng konti na ayuda, ang problema, yung ayuda na yan, galing din sa korupsyon ng mga politiko. Pera din ng taong bayan yon na ginagamit ng mga politiko. So again, mga kababayan, napakalalim, matindi ang ating korupsyon sa ating bayan. Kaya ito nga po yung nilalabanan natin, ito po yung pinapahayag natin, ito po yung gusto nating managot, yung mga politiko, mga nagnanakaw, nagsasamantala at nandandarambong sa ating bayan. Explain ko po a little bit yung learned helplessness na sinasabi ninyo. So, a learned helplessness is actually discovered in University of Pennsylvania. Una, pinakita nila dun sa mga animal model of experimentation, no? Naglagay sila, for example, ng aso, nilagay nila sa loob ng cage. Tapos, yung floor line ng cage, may konti siyang electricity. Tapos, meron silang ginawang speaker, tapos may division in the middle. Ngayon, yung speaker, siya yung magkukos ng shock. Tapos, papasound nila yung speaker. So, ano gagawin ng aso? Di ba, tatalon siya sa kabilang side ng cage? Pagtalon niya ng kabilang side ng cage, ma-realize siya, may electricity pa rin, tapos patutulugin nila ulit yung the same shock on the other side. For 1 to 2 weeks, tatalon-talon po yung aso na yon. Pero pagdating ng 3rd week, 4th week, 5th week, kahit anong shock ibibigay mo sa kanya, magsistay down na lang yung aso as if it is already a normal part of his survival and existence. Now, question, nangyayari ba yan sa mga tao? Yes. Because of continuous, repeated exposure dun sa kahirapan, sa korupsyon, sa lahat ng nangyayari, dadating sa punto na yung mga tao alam nilang nangyayari doon, pero wala na silang gagawin because as part of their survival na lang. At yun ang nangyayari sa karamihan ng mga Pilipino, mga kapatid. Okay? Sabi ni Einstein, ewan ko si Einstein nagsabi that it's foolishness to actually expect a different outcome using the same mindset that created that outcome. So sasabihin ko rin sa context natin, it's useless to actually hope for change using the same system that is actually creating it. Now ngayon, pagdating doon sa animal model yung learned helplessness nila kasi yung aso, hindi siya masyadong marunong mag-isip. Tama ba? Kaya nandun na lang siya. Nandun na siya sa kulungan, kung ano yung environment, yun na yun. Pero kung tao yun, pwede ka namang mag-isip Ano pwede mong gawin? Tanggalin mo yung bubong para makalabas ka. Tama? We're not animals, my friends. We can do something about it. Even if we feel we are helpless, even if we feel too small and too significant against the enemy of progress of our nation, gamitin po natin ito because we have a lot of options. We cannot just take kung ano man ang binibigay sa atin to shape us. Alright? We can actually grow beyond that so that we can change and see kung ano yung change na ginagawa natin. Part of that ginagawa ng UPI, part of that ginagawa ngayon sa EDSA. Kaya dapat makisama po tayo at huwag po natin sabihin ano lang naman yung pwede kong magawa. Yung language na yon is actually learned helplessness. Yung mga taong nagsasabing, wala akong magagawa, ordinaryong tao lang naman ako, that's learned helplessness. Kaya sa mga nakikisama po, congratulations, because we are already 1-2 grades away from learned helplessness. That's why we are fighting for the future of our nation. Palakpakan po natin kayo mga nandito at kayo mga tumatayo para sa bayan. Ang galing-galing talaga ni Sir Rob. How to be you. Idol kita. Alam mo, nagsasalita talaga siya. Kasi iba talaga pag nagsasalita, expert at saka may credibility. Kaya yung credibility, pag-usapan natin, napaka-importante niyan. Nakuha mo yung posisyon pero wala kang kredibilidad.
papagpatuloy mo pa yan, wala na tayong magagawa pa at wag mo idamay ang bayan at ang ating mga kababayan. General, babalik tayo po sa inyo. Salamat po sa oras na ibinigay ninyo sa atin, no? Dahil talagang gusto kayong marinig at mapanood ng ating mga kababayan at bilang katulad ng sinabi ko, iba talaga kapag kami kredibilidad ang nagsasalita. Tama po ba? Parang hindi sumafang sa mga to. Walang kredibilidad, walang pumapalakpak eh. Hindi masyado po sila na starstruck sa inyo. Ano sila? At hindi Na-learn nila, hopelessness na. opo, alamin nyo, gusto ko lamang po sanang maitanong po sa inyo, ano po ba ang dahilan nung pagrarally aside sa talagang napuno na ang taong bayan at wala sila nararamdaman na aksyon o kasagutan o lunas na ginagawa ang atin pong administrasyon or kung meron man accountability. So, sino dapat yung nagiging bosses natin for accountability? Na-mention kanina yung Congress. Pero ngayon yung Congress, may ginagawa bang investigasyon? Wala. Si Congressman Lian ngayon, sinasabi niya, dapat ibalik ulit ang investigation in the House. But everybody in the House is silent. Pero karamihan ng mga na-implicate dito sa flood control corruption are members of the House. Right? At walang ginagawa yung House. And that's understandable kasi meron silang pinoprotektahan. Second naman, dun sa Senate. Pagdating sa Senate, the biggest threat nung biglang nagkaroon ng bagong majority before this majority, ang gulo-gulo. Ilang weeks lang yon, pero pinakamagulo. Tama? Because it also threatens a system kasi this time around, a Senate was, at that time, may independent Senate that's really willing to investigate dun sa flood control corruption. Nagalit na galit yung mga tao. At ilang weeks yon na talagang parang gyera ang Senate. In fact, nandun po kami, mga bisita lang kami, na pumunta at the time to supposedly discuss about mental health with one of the senators. Kaya lang, nandun kami sa loob nung biglang nagputukan and all of that. And we saw it. We heard it. Narinig namin yung pagbabakbak dun sa kabilang on the 5th floor. And then nung nagtakbuhan on the 2nd floor, we saw it. I also saw with my two eyes yung mga public officials na nandun were supposed to be intervening. But yet, and it was all because the Senate wanted to investigate the flood control corruption independent from what the palace, whoever ang gustong anong klaseng narrative. Okay? Tapos biglang nag-take over. Nung nagka-take over, tahimik na naman ang flood control. So, kung iisipin mo, implicated yung Malacanang at the highest level of leadership, tapos ngayon implicated na rin sa flood control yung Congress, pati na rin yung some of the members of Senate, that is already an entire institution involved. Right? So, sana pupunta yung mga tao? When there is already a consolidation of power or voice or decision, nobody questions anymore. And that is why the people are in the streets because that's the only place na pwede nating sabihin yung sa loobin natin kasi tahimik na ang mga binoto natin. Or kung may mga binoto man tayong nagsasalita, pinapatahimik sila. Hindi lang pinapatahimik, pilit silang tinatanggal talaga sa institution so that eventually the entire institution becomes captured and consolidated. And to see that is really painful for me as an ordinary person. Even so, institution pa lang yan. May kasama pa rito parang isang buong sistema eh. Media is also very limited in terms of how they present the flood control corruption. Very selected. At hindi lang media. Siguro flood control, sorry ha, if this is my opinion, hindi lang media, but there are also allies who used to be enemies of the administration, but now they are one with the administration or they are one with those implicated with the flood control corruption. Institution, media, now new allies. Ang naninindigan na lang ngayon, INC, tayo, pero hindi tayo kukonti. Marami tayo. Kaya lang hindi siya umaabante because, again, we're still hoping that the institution will take action, but yet they know exactly where to stop it in the institution as well.
and politically through allies and media. That actually leaves people with nothing. And the only platform we have right now is the streets. And that is why people are on the streets. Kaya nananawagan po ako sa inyo. Kasi we cannot be shouting on empty air lang, kumbaga. At wala tayong makukuhang accountability. So, nananawagan po kami sa lahat ng kababayan natin, no? Kasi may nangyari na kahapon lang, unannounced. People suddenly came. And by the thousands, it's starting to grow. And I hope today it will grow even more. Kasi that's the only platform we have left to that point. Para tayong kasama ng pamilya, pero dahil maingay ka, dahil may ginagawang masama ang loob, ikaw ang pinalayas. At nandito ka sa labas ng bahay, that is your only chance na lang na sabihin na may karumal-dumal na nangyayari sa loob. That's the only place we have left right now. And that may feel hopeless, but I know, again, sovereignty, true power resides with the people because the people, after all, are the strongest force in any country. And ngayon nakikita natin, nandito sila General Pokis and others na nakikisama, and that is supposed to give us hope, but it will take a lot of courage. A lot of courage. Lumaki po akong hindi kami mayaman, pero ang sinabi po sa akin ng tatay ko is never allow anybody to suppress your voice, especially if you know that is the truth and that is what is right. And that's exactly what we are asking our kababayans to do. Never allow anyone to suppress your voice, especially if you think that is the truth and also right and for the benefit of many. Ayan. Moderator lang po ako pero para na rin ako nagsalita. So, Okay lang babalik ko kay yan. Ma'am Penny. Alam mo, sa totoo lang, even if moderator is isa sa pinakamatibay at importanteng role dito sa atin pong live podcast. And we are grateful dahil yung available si Sir Rob. Thank you. Nadadala ka masyado. Na-amaze ako sa'yo eh. Kasi hirap yan magtagalog before. Naawa na sa amin. Alam mo yung binigkas niya yung word na straight up, karumal-dumal. Soko, ikaw ba yan? Anyway, na-excite na tayo sa topic today, kasi yung sinabi kanina ni Sir Rob, nabanggit mo, na kaya hindi uma-action ng ating mga kababayan because still waiting at umaasa pa rin sila na magkakaroon ng magandang action para ma-stop itong korupsyon sa administrasyon. Pero unfortunately, ang nakita nating aksyong ginawa nila is pahuli isa-isa yung mga inaasahan nating magbibigay linaw at magbibigay justisya sa korupsyong nakita natin. Pero, ano ito? Pati ba naman yung inaasahan nating mga matitibay na kinagawa ng gobyerno na hinalal ng taong bayan, binubusalan ang bibig? Para matakot din ng taong bayan na, wag ka na magreklamo, yung inaasahan mo, pakukulong ko na. Di ba? Wait lang kayo kasi wala pang waran. Yun ang ating laban ngayon. Pero kaya nagkaroon ng biglang-bigla na lang na pagdami at pagdagsa ng ating mga kababayan. Natawa pa ako mga kasama, mga ka-vloggers, mga kababayan at nanonood sa ating pong live podcast dito sa Kapihan sa PDP. Sabihan ba naman ng isa na lang spokesperson na hindi sila apektado at talagang nagulat sila dahil it's a surprise rally. Ngayon lang ako nakakita at nakadinig ng terminong surprise rally. May rally bang surprise? Ang surprise para sa ating mga Pilipino is a gift. Pero yan, okay. Kung na-surpresa sila, maganda. Pero pagtibayin natin para itong surpresa sa kanila ay gumising sa natutulog nilang puso para pumasok at mabuksan ang isipan nila na lumalabis na sila at talagang naaboso na ang taong bayan. Kaya ito, naninindigan na bawat isa. Ngayon nga, balita natin, hinaharang daw sa lahat ng pantalan at mga daanan para hindi talaga maging successful yung panawagan ng taong bayan. Ma'am Penny, may tanong lang ako. I'm just thinking critically about it dun sa sinabi mo na nandito tayo in the streets, may protest tayo, di ba? Para hopefully may magising na mga puso. And honestly for me, parang wala nang magigising na puso eh.
I mean, honestly, like, you can be shouting like that, but, you know, Wala silang puso, gano'n if, ang ibig if sabihin. some people can come to I know naniniwala ako na pwedeng magbago ang tao, but there are also people who are so depraved that their conscience are so dead that no matter how much people are really crying out, they don't act. We see that in the Bible of Yes. consciences of rulers that are already dead. So we also have to put that into consideration that hindi lang na that's not our only hope na may magising lang na puso. Kasi sabi nga nila, di ba, yung mga sa mga nagkakaroon ng stroke na sa ICU na, yung mga kanilang mga mahal sa buhay talagang wishing pa rin sa kanilang pong mabilisang paggaling. Nag-hope pa rin sila, hindi sila nawawala ng pag-asa. Tapos nung naka-recover daw yung mga na-atake na nasa ICU, karab, makinig ka. Kahit daw namatay na yung katawan mo, yung puso daw, gising na gising pa. Kaya hanggat magising daw ang puso, meron daw pag-asa talaga na mabago yung buhay mo, na maging healthy ka ulit or mabuhay ka ng normal. Naniniwala po ako doon. We've done some experiments on that. The neuroscience ang background ko. Yes. Gising pa yung utak, gising pa yung puso, even if, you know, yung parang physical signs of consciousness are already not there. But, yun lang. Naniniwala naman ako na kayang baguhin ng mga tao ang sarili nila. But there are also people, because of the conditions, they're already compromised, right? Na sometimes ang pagbabago is already a greater risk for them. Kasi tumanggap na. Kasi Ayun, nasangkot ayun na. na. It's already a greater risk for them. They're now pressed to just decide for what is convenient, no longer for what is right in terms of the direction ng dapat na pagbabago na gagawin nilang desisyon. Sundutan natin to kasi masyado tayong na-amaze sa pinag-uusapan dahil alam mo, sa totoo lang, itong mga nananahimik sa ating harapan ngayon, ang dami rin gustong sabihin yan. Wala natin bigyan ng pagkakataon yan, baka magpalit tayo ng upuan. Anyway, alam mo, gusto ko itong tanongin kanina pa kay General. Kasi, alam mo, si General, malawak yan. Hindi mo naman makukuha yung posisyon ng pagiging general at kinikilala ng lahat ng atin pong mga kasundaluhan, no? Kung hindi ka matibay at magaling. Kaya nga, gusto ko lang pong sundutin yung ating mga usapin ngayong umaga na, General, kapag kurap po ba yung nasa itaas, ano mangyayari kaya sa ang baba? magiging epekto sa ordinaryong Pilipino o yung mga nasa ibaba? Ganito yan, very important kasi sa leader yung integridad na tawag, o kaya honesty sa leadership. Lalong-lalo na doon sa top leadership. Kasi nga, ano yan nakikita, hindi na itatago yan sa mga members down the line, rank and file especially sa armed forces. Nangyayari yun. Alam nila kung kurap o hindi yung commander nila. Kaya pagka kurap ang commander, kurap yung leader, anong aasahan mo doon sa mga tao, di ba? So, lahat ng gagawin niyan ay siyempre, bakit kayo lang? Sa police, for example, di ba? Kung kurap yung mga leader nila, kurap yung mga commander na, mga hepe nila, alangan naman yung mga ordinaryong police din na nandoon sa kalye ay hindi rin gagawa ng sarili nila. So, ganun din sa gobyerno, di ba? Yung mga opisyal doon, yung mga kapataang barangay, yung mga barangay captain, yung mga konsehal, nakikita nila, mayor nila, kurap, yung governor, kurap, presidente o yung mga senador, kurap. So, damay-damay na lahat yun. Kaya very, very important po, ang leader, ang commander ay dapat upright po o matuwid o merong integridad, merong honesty. Kasi kung kurap ang mga leader, kurap din ang mga tao. Naisipin mo yan. So, ano mangyayari pagka kurap ang leader, kurap yung commander, halos lahat ng membro kurap. Ano mangyayari sa bayan natin? So, ganun na nangyayari. Kaya very, very important po, ini-emphasize po namin na dapat, especially po sa amin, sa armed forces, sa, sa AFP, dapat ma-maintain ng leader, ng commander, yung kanyang integridad para siya ay hindi lamang paniniwalaan ng kanyang mga tao, yung mga members sa kanyang unit, kundi yung mga iba pang membro ng sambayan ng Pilipino. Parang ganun po.
Okay, thank you for that, General. Meron po ako dadagdag, okay lang para na ako hindi moderator. Dagdag ko lang kasi kanina, nag-usap kami ni General, tinatanong niya ako kung saan daw, ano yung ginagawa ko before I got involved in this. And I was telling him, I was executive coach to some Fortune 500 executives. So ganito yung usual na trabaho namin. One of the things that we also do, it's not the only thing, is that we really understand na importante yung leadership, behavior. Kasi yung behavior ng top leadership is the one, ay nagiging, na ano yun, whether you like it or not, yung mga nasa baba, they operate around it na lang. 'Di ba? Kasi kung ganito yung leader, dahil siya yung boss, o sige na lang, they operate around it. Nagna-navigate na lang yung mga tao. Ibig sabihin, nagiging kultura ng buong organization kung ano yung behavior ng leader because they tolerate him eventually. So ngayon, pinapatawag kami as executive coaches kung gusto nilang mabago yon. Tapos we work with executive coaches. And really, ang tinatarget namin is behavior. So we have our own process na ginagawa. And then we report, kasi ito, publicly traded companies to, and then we report to the board of directors or the chairman kasi sila nag-hire sa amin. Pag nag-report kami doon at sinabi namin, we've done this already for a year, pero walang nangyari doon sa leader, and the leader doesn't want to comply, and the more people actually observe na mas naging worse pa yung leader. Alam mo sa amin, okay, corporate na standard, Fortune 500, based on our practice. Ang next is pababalikin kami for another contract. But it is no longer to change the behavior of the leader, but to manage out the leader. To make sure that the leader will still have a graceful exit in a sense, na meron pa rin siyang, this is a corporate, kasi gusto mo magkaroon siya ng exit, na maganda yung exit niya, probably early retirement or whatever, because the corporate recognizes that sometimes there are leaders that are beyond repair, and for some time they might be effective, but yet they can grow to be ineffective later on, so that the only way to manage the executive is to change the organization is to manage out the executive. That is a standard practice among executive leaders in the biggest companies in the world. Kaya lang, problema natin pagdating sa politika or sa Pilipinas, when you become a leader, you take hold of power, you take hold of resources, at kung walang hiya ka talaga, at wala kang, you don't have self-awareness after all. Pag may mga issue na ganyan, kunwari, inosente ka lang, di mo alam, bakit ginagawa ng mga tao yan, that's lack of awareness, and that's also posturing innocence. But in neuroscience, it is actually, there's a strong link that people who actually do that are actually manipulative people. So, if you look at the psychological, neurological signs and all, because kinukuha nila ako doon as a, because of my expertise, then I would say, I think this is beyond repair, and then perhaps it's time to really manage out so that the leader can exit gracefully. Anong masasabi niyo doon, Ma'am Penny, in the context of our situation? Alam mo, Sir Rob, meron akong nabasa rin dugtong ko dyan. Sabi, may isa tayong kinatawan din sa gobyerno, sa isa sa mataas ang kanyang katungkulan, saying that lagyan ko ng di umano at CTTO, baka madapatambot ako dito. Sinasabi niya na wala raw effect yan, yung mga kinagawa ng mga taong bayan. Nagkokos lang daw ng traffic at saka what effect daw yan. Wala daw yan, parang pinalalabas, nakakaperwisyo pa daw tayo. Kasama ba ako dun? Of course, I'm a Filipino and I'm proud to be one of yung Pilipino na naninindigan. Sabi niya, nag-cause lang ng traffic at inconvenience sa commuters. Yung ginawa nilang rally, dito ngayon nangyayari sa EDSA, at kahit daw araw-arawin yan, wala daw yung effect. Sa totoo lang, yan nagsasalitang yan yung isa rin sa, alam mo na, sabi nga nila, EDSA is already dead, sabi. Tapos, yung silence daw is for sale. Sakit, no? It's for sale. Silence for Payag sale. ba kayo? So we need to push and stand firm
for what is right. Yan ay isang pagpapatotoo na no. Wala nang pagkakataon ng mga tao dahil tinatakot pagkatapos. Bakit kailangan pag-usapan natin yung tungkol sa paghihimagsik ng mga puso ng mga sinasabi nilang taong bayan na kanilang dapat pinaglilingkuran? Because when you have the authority, yung mataas ang posisyon, kailangan ang kapalitnan ay serbisyo. Hindi yung ilalagay mo sa bulsa mo para patahimikin ang bibig mo. Kaya, bakit hindi natin ibahin? Sabi nila, wa-effect daw. Nagkukos lang daw ng traffic. Eh, bakit yung baha? Bakit yung baha? Diba? Kaya nagkaroon ng baha. Dapat kontrolin. Merong budget sa flood control. Flood lang ang iniwan nyo. Wala yung control na binayaran na nanggaling sa kaban ng bayan. That's the reason why you cannot stop lahat ng ating mga kababayan na magsanib pwersa para talagang tunay na marinig at makarating sa kinauukulan ang totoong panawagan nating lahat. And we are included because we are a Filipino. General, dugtungan mo nga yun, General. General, di ka nagsumbong eh. General, dugtungan niyo po. Tama yan, ano? Pero bago yan, yung, ano ko lang yung kay Rob, yung sinasabi niyang neuroscience, paano nila, tinutulungan yung mga top executives ng top 500 corporations sa Amerika. Ngayon, maaaring effective yun kanila dahil science yan eh. Pero dito sa atin, kailangan yun eh. ng mga political leaders natin. Ang problema doon, baka naman hindi lang beyond repair yung mga leaders natin. Ayun ang feeling ko, baka beyond redemption na. Sobrang na talaga. Ibig sabihin talagang wala na.